Mindanao. 11 miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity ay tinuturing ngayong suspect ng pulisya sa umano'y hazing na ikinamatay ng isang estudyante ng De La Salle College of St. Benilde. 3 estudyante pa ang naospital. Nakuna ng CCTV ang kondisyon ng nasawing si Julio Cesar Servando matapos ang inihinalang initiation. Hindi na siya makatayo sa tindi ng tinawong bugbog. Mula sa lungsod ng Maynila may ulat on the spot si Jun Veneracion. Jun. Mel Mike, sa tulong ng CCTV footage na hawak na ngayon ng Manila Police District ay natukoy na ng mga investigador ang ilan sa mga posibleng suspect sa pagkamatay nga ng isang estudyante mula sa College of St. Benilde. At sabi nga ng Manila Police District, Mel at Mike, gaya na nabanggitin nyo, ay nasa 11 fratmen ang itinuturing nila ngayong mga suspect. Ito ang kuha ng CCTV mula sa 29th floor ng One Arches Place condominium. Ang palapag ng unit kung saan natagpo ang patay ang 18 taong gulang na estudyante ng De La Salle College of St. Benilde na si Julio Cesar Servando. Sa oras na alas 9:34 ng gabi, makikita na ilalabas ng 2 lalaki mula sa elevator ang isang nakahandusay na lalaking nakashorts. Sa koridor, halos hilahin at pilit na inaalalayang makatayo ang lalaking nakahandusay. Gumagalaw naman ang lalaki pero halos hindi na makatindig. Ang isa sa mga kasama niya, abala naman sa pagtawag sa telepono. Maya-maya pa isa pang lalaking naka-green ang iika-ikang lalabas sa elevator. Sinundan siya ng isa pang lalaking naka-uniforming panggwardya at tumulong din sa pagbubuhat sa nakahandusay na lalaki. Sabi ng mga investigador mula sa Manila Police District, ang lalaking hindi halos makatayo ay si Servando. Natukoy na rin nila kung sino-sino ang iba pang mga tao na nasa CCTV footage. Diyan sa CCTV na yan, alam namin kung sino dyan yung mga victims. Aside from, alam namin kung saan dyan yung suspects, but hindi namin masiguro kung sino dyan si ganito, sino dyan si ganon. Nakakuha ang GMA News ng kopya ng death certificate ng biktima. Nakalagay na ang matinding bugbog sa parte ng tiyan at kita ang ikinamatay ni Servando. Swerte at nakaligtas sa initiation rights ang mga kasama ni Servando na sina John Paul Raval, Lawrence Agustin at isang 17 anyos na pawang mga estudyante rin ng College of St. Benilde. Cooperative naman, lalo na yung mga family ng ating victim witnesses. At we are confident that in due time ay magkakaroon na ng magandang linaw itong nangyaring insidente na to. Sa One Arches Place condominium, nakatapat lang ng College of St. Benilde, nakita ng mga pulis at rescue team ang 4 na neophyte Sabado ng gabi. Ang mga emergency volunteer ng Philippine Red Cross, Manila Chapter, ang mga first responder, matapos makatanggap ng tawag mula sa Patrol 117. Mula raw sa Unit 2907 ng kondo nagmula ang tawag kung saan nakatira ang neophyte at biktimang si Raval. Ayon sa Red Cross volunteers, inabutan nila si Servando na nakatihaya sa sahig, hindi na humihinga at wala ng pulso. Napansin ng ating volunteer na yung katawan ay medyo matigas na. So sa medical term, ang tawag dito ay rigor mortis. Ibig sabihin may stiffening ng mga muscles. Posibleng ito ay wala ng buhay ng 1 hour to 3 hours. And ang ginawa po ng ating volunteer ay nag-administer po tayo or nag-perform ng 2 CPR or cardiopulmonary resuscitation para ma-revive natin yung pasyente o yung biktima. Ang 3 neophyte naman pare-parehong tadtad ng pasa na nakahiga sa isang kama. Noong una daw ay itinanggi pa ng 3 survivor na sumailalim sila sa hazing. Pero nang dumating na ang mga pulis, ikinuwento na nila ang nangyari. Sa pakikipag-usap ng mga investigador sa mga biktima, lumalabas na sa isang fast food restaurant sa tapat ng Benilde nangyari ang general meeting ng mga sasalang sa initiation rites para sa isang fraternity nung Sabado ng hapon. Mula daw doon ay nagtaksi ang grupo na inabot lang daw ng 60 pesos ang pamasahe. May mga information tayong natanggap na sumakay sila sa taxi in going to the initiation. 2 taxi. So, at ang pamasahe nila ay 60 pesos. So, medyo malapit lang. Ang worry ko lang, baka tumawid ng Pasay side, ito turn over namin sa Pasay side in case. Noong una ay sinabi sa mga investigador ng isa sa mga biktima na mga taga-Alpha Kappa Rho mula sa University of Santo Tomas ang nanghising sa kanila. Pero ngayon, ayon sa mga kaanak, base raw mismo sa kwento ng mga biktima, ang Benilde Chapter umano ng Tau Gamma Phi Fraternity ang nagsagawa ng hising. 11 miyembro ng Tau Gamma ang itinuturing ngayon ng MPD ng mga suspect. Pagkatapos ng initiation, ay inihatid ang 4 sa One Arches Place condominium kung saan nakatira ang isa sa 4 na neophyte.
Sa logbook ng gwardiya ng kondo, nakasulat na may 2 kasama ang mga neophyte na naghatid sa kanila. Isang T-Rex Garcia at isang Hans Tamaring. Mel, Mike, ang maganda raw sa kaso na ito, sabi ng Manila Police District ay nakahanda daw makipagtulungan ang mga biktimang neophyte. Yan ang commitment na nakuha nila mula sa kanilang pamilya at inaasahan daw na maglalabas ang mga ito ng kanilang mga sworn affidavit ay doon na magkakaroon ng mas malinaw na picture kung ano talaga yung nangyari. At dito ay malalaman din ang mga pangalan ng mga dapat kasuhan. Mike? Ay, buti nabanggit mo yung mga pangalan, June. Sa ngayon, wala pang mga pangalan, mga itinuturing na mga suspect na pwedeng imbestigahan ng mga pulis. Ganun ba yun, June? O hindi muna ipapaalam sa publiko? Yes. Ang sinasabi lang ng Manila Police District, Mike, ay sa ngayon, 11 fratmen ng Tau Gamma Phi ang itinuturing nilang mga suspect. Pero ang mga pangalan ng mga yan ay magkakaroon daw at lulutang daw at lalabas. Hindi nila itatago yan sa publiko. Lalabas yan kapag gumawa na ng kanilang sworn affidavit. Yun nga 3 neophyte na nakaligtas sa initiation rights. Mike. Maraming salamat, June Veneracion.